natin po dito, magkakasama sila ng United Congress sa mga bayan. Alam mo nila kung ano ang magagala ang pinagsasali. House of Representative, Senate, at Executive Department. Sila ho yan. Wala namang ibang kumawala. Sila ho yan. Kaya kung meron mo mapapanagot dito, hindi lang po pwede, hindi po pwede. Kailangan mo kung nandyan yung dalawa na yan, nandyan din si Shaldi po at nandyan din mo sa mga. Re-rect na po tayo ngayon dito sa interview nitong si Melvin Makiban. Sisipin lang mo natin at tapos itutuloy mo natin itong saganang mamamayan na kung saan itong si Senator Rodante Marcoleta meron din sa mga punto de vista na kailangan marinig ng ating mga kababayan. Ito gawin na. Yo. Of harassment and the collateral damage is devastating. Because of these political attacks, approximately 1,000 hard-working employees across various companies have abruptly lost their jobs simply due to a perceived association with my husband, Mike. Ano mo yan? Yung Melvin Matibang na yan? Ako! Sa susunod na administrasyon, kahit ano pang angas mo, kahit ano pang tigas mo, pagkaiba ng presidente, naman ito, patitiklog ka ba? Yan ang sigurado. Yan ang sigurado. Lalo na si Sara Roberta pagiging presidente, umiikot lang ang mundo. Yung mga magagaling maglaro. Well, una, yung statement niya, very the right to say that statement. Pero, this intervention is a rescue dun sa mga victims ng human trafficking. And upon rescuing them, that's the only time we discovered, we see the documents. Ito pa, yung asawa nga ni Mike Minister at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga pinalaman dito. I'm surprised that they will connect this to political issues that they're saying, no? So I don't know how. Di ba ano yan? Hindi particular dyan sa kung ano man nahul dyan. Di ko na naiintindihan yung dynamics ng issue na yan. Sa totoo, naiintindihan ha. Pero ang pagkakaalam ko ha, kasi meron din naman ako mga nakakausap, nakakakwentuhan. Hindi particular dyan sa pinag-uusapan natin. Di ba yung mga process establishmento? Kompleto naman nakabutol. Tatlo lang tayo. Meron din naman ako tapit kaibigan na nagkukwento, di ba? Hindi particular dyan kay ano. Di ba? Ang dami dyan. Punta ko kayo sa walking street sa Angeles City, Pampanga. Ang ginagawa ng NBI dyan. Tiga! Tiga! Ang ginagawa nila dyan. Ba't walang nahuhuli dyan? Sa walking street, punta ko kayo dyan mga kababayan. Anong raid? Anong rescue? Sige nga, punta kayo doon, mga minoridated pa nasa kalsada. Gabi-gabi, anong punta ka? Ang ginagawa ng NBI. Bira. Siguro maganda sagutin lang nila. Dahil malinaw naman, the law is clear. Kung yung violation ng anti-human trafficking, nakita namin, yung establishment, yung pumunta ulit yan, yung record naman, nakabibigyan pa buong operation, connected yung hotel. Merong secret passage papunta mo sa hotel, may transaction, kakausapin yung mga Hindi ko kasi binibitan itong si OG Secretary Frederick Vida na ang dating parang walang foreign passport itong si Sandy ko. Kung walang foreign passport itong si Sandy ko, tapos sinasabi nila na wala siyang Portuguese passport, kansilado ang pasaporte niya, paano pa siya nakatakas? Paano pa siya binitawan ng Czech Republic Authorities? Di ba? Paano pa siya binitawan? Undocumented ka. Ibig sabihin mo, meron mo nagsisinungaling dito, si Auntie Claire o ang kanyang amo. Saka isa-subscribe na sa'yo ng budaya. Kung gusto sumasabi yung boto nandiyan lang kung sa babae. Ayun na nga mga babayan. Sa tingin ko valid yung observation ng iba sa ating mga kasama dito sa PH Day na kung saan pagkatapos ng si Marcos William, yung huli na itong si Janty
Maya-maya, Close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and wala nga coordination. Nagsalita na ang Czech Republic, Czech Ministry of Justice. Walang proper coordination pagdating sa police o sa unang. Nagbida-bida lang si Marcos Jr. Gusto niya lang na ika nga pamahumi ng kanyang nababantot na pangalan ay mga panahon na to. Wala ako. Lahat ng sasabihin niya, declare dyan, wala akong katotohanan. Fake news. Ano nga, fake news din mo yung ali na yun. arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siya muli. Nagsasagot dyan. Ang sabi niya dito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Sardico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Pero hindi rin po kinakailan ng SOJ that the movements of Zaldico Pag nakikita ko yung karamihan ng mga tao, I was born in a poor farm, may paligid na. Yung grupa, hindi sa amin. So, ang tatay ko isa farmer. So, sa hatian pa lang, sa murang isip-isip ko po yun. Sabi ko tayo, bakit mo ako nakita sa pinagtrabaho natin? Di ba, kasi annual yung harvest. Bakit palaging sayang? Kasi ang termino ng sayang yun. Pagka puno-puno, parang yan na lang. Maganda ito pala. Hindi pa, bigay ko sila ng pagkakata kung dito. Alam nila, gusto nila. Ayaw nila manatili ko. Hindi ko na yung magbabago. Unti-unti, pero importante na makita ng mga magkakaroon ng pagbabago mula sa nagkakaroon. Kasi nung nangangampanya niya ako, ang pinilit kong sabi ng personal, ang mga ayudang ibinibigay sa inyo ng pamahalaan, kung inyong susumahin niya, naaabot yan ng 300 million o higit pa. Pero ang tinatarget na bilang ng mga mahihirap ay hindi napupunta sa kanila. Una, napupurat din yan. Kunyari, AX 3,000 pesos yun. Pero pagkaraniwan, 1,000 pesos, kung minsan 500 na umaabot sa inyo. Ngunit, hindi lahat nabibigyan. Ang target, sabi ko, na population niya ay yung 5 milyon mahihirap na pamilya, which represents at least 25 to 27 million poor, marginalized Filipinos. Palitan natin ito ng isa ring intervention, ngunit diretso. Halimbawa ako, ang isang pamilya na nagkukonsumo ng 200 pesos kilowatt hours, pagkaraniwan, siguro ang presyo niya ay average na 2,500 pesos a month. Lahat ang i-focus dapat ng susunod sa Pangulo. Okay, I mean, susugan natin ang katanungan na yun. What can a president achieve in 6 years? I'm trying to say, kailangan seryosohin natin ano ba gagawin natin na importante because you have only 6 years. Dahil mamadali ka. Sabi mo, dapat immediate ang mga problema. The problems are immediate. Parang ang bansa natin nakarakay na sa malalang kalagayan. Kapag hindi ka nag-institute ng paggagamot dito, mamamatay ito. Oh. You Emergency. Okay. What's wrong with that? What's wrong with our culture of Philippine leadership? Nakapokus tayo sa personalidad po yun. Hindi tayo nakapokus sa mga institutions natin. We need to strengthen our institutions. Para sa ganon, kahit sino maging presidente, yung sistema, yung direksyon, tuloy-tuloy. So paano natin gagawin? Siyempre, hindi nga sa level ng presidente, cabinet secretary, regional director, ito nagawa ito ng dati, ayaw ipagpatuloy dahil hindi akin. So, that continuity that you're talking about, and many leaders around the world would adhere to, ay nawawala yan. Kaya kailangan po ito magiging presidente. Yung vice president mo, mag-usap kayo mabuti. Bago pa kayo umalaw sa venture ng politika, ito mataas na venture na ito, president and vice president. Kailangan pag-usapan nyo ng kagad. Kaya mabuti, nagkakaintindihan yung dalawa.
Would you go for that concept, or the American concept of the president or the vice president running as almost
Who says indie games can't have totally quality assets? I just uploaded a simple photo to Tripo and One. As opposed to the way we do it here, na pwede kang manalo ng presidente, ang nananalo ay ibang vice president na galing sa ibang partido. Maganda yun. Kasi, diyan ay natutukoy na yung vice president mo, kakampi mo talaga. Siyempre kahit alam mo kakampi ang vice president because sa yung successor mo kung sakasakali. Hindi mabuti na yung vice president mo, kalaban mo pa. Kagaya ng mga nangyayari. Sa atin mismo, napakasira. Itong nangyayari ngayon, is a very classic example where our leaders took the different direction. At malaking epekto nito sa bayan. Ano po ang pinakamalaking misconception tungkol sa inyo? Straight to the law. Yung matapang ako. Yung straight to ako kapag ka mali ang kikita ko. Klaro na yun sa Senado. Kaya akala mo yung parang pag-away mo pa yan. Ayoko makipag-away mo. Lalo na kung tama ang pinag-uusap. Gusto ko lang mangyari magsama-sama tayo. Sino ba ang utak? Sino ba may kagagawa ng paglimas ng Kabangbayan? Nung ako ang Blue Ribbon Committee, gusto ko kaagad makuha natin, matukoy, mailantad, maging mapanagot natin lahat ang may kagagawa nito sapagkat pera ng bayan ito. Nung kunin sa akin, ang bumagala ko dahil ang nagsabing kukunin niya, mas magaling siya sa akin, natuwa naman ako. Siyempre, pareho ang direksyon natin. Mas lalong maganda kung mas magaling ka sa akin. Dahil ang tinutulong ko ito, dahil mas magaling ka, baka mas madali ang ating gagawin. Ang nangyari ka baliktad. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, nagpapaalala ako. Lumilitaw ako ngayon na parang ako yung naging pag-away. Hindi po. Ako issue for issue. Walang arguments. Madalas ko narinig sa inyo in many different words. Nag-iimpisa na tayo, you were chair of the Blue Ribbon Committee, nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una yung lahat, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May nasabutan ko yun. Sino ba talaga ang mastermind? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakaharap namin ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual for statements. And Vice Chairman, Are you in effect saying that the war is alleged not of this whole sa maaaring people, and this is not well, Senator Bill Lacson proposal. Please explain paano sila share without the risk of clouding the sheriff? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Sally. Sabi ko, pwede mo nang gawin yun. Kasi kung hindi kayo nag-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo. Sabi ko, can secure his own statement in any illegal